Okay, dumako na po tayo sa step number 4 para sa diagram analysis under po ng expository preaching. So, yung methods, kailangan po nating tingnan uli at pag-aralan at pag-isipan. Again, step number 4, identify all the grammatical relationships that exist among all of those phrases, the main and subordinate phrases, by placing subordinate phrases visually in the location of what it modifies. Example, the main phrase or another subordinating phrase, and drawing arrows to visually display these relationships. So, yun po kailangan po natin na malaman, ma-identify yung grammatical relationships, yung connection, yung connectivity po ng words, ng phrase. Sa lahat po ng phrase, maaaring ito po yung main and subordinate phrase. So, nilalagay po natin to yung subordinate phrase sa isang lugar, sa lugar na kung saan makikita po natin visually that modifies yung main phrase or even the other subordinating phrase. So, not only yung main phrase ang ini-strengthen ng subordinating phrase, not only the main phrase but also the other subordinating phrase. So, what we do is that nagdo-draw po tayo, so nagguguhit po tayo ng arrow, para makita po natin visually to display yun nga po yung relationship po ng bawat isa. So this is step number 4. Okay, so we identify all the grammatical relationship exists. Makikita po natin po doon, tinutukoy po natin doon yung grammatical relationships. So yung pong mga phrases, okay, yung pong main at yung subordinate phrase, kino-consider po natin dito, of course, yung previous na napag-aralan po natin, yung transitional words at yung inference statements. So, kailangan po natin i-consider po ito, transitional words, inference statements. So, yung ginagawa po natin, basically po dito, yung subordinate phrase, nilalagay po natin to sa next line. Okay? So that makita po natin yung kanya pong minomodify, yung sinusupport, ni-strengthen po niyang main phrase or other phrases or other subordinating phrase. So again, that this phrase, yung subordinate phrase, so it could modify the main phrase. As I said, kaya po niya i-modify po yun to complete the idea, to complete the thoughts. Okay? Or another subordinating phrase based doon sa first step. Kumbaga, yun po yung purpose niya, minomodify po niya yung main phrase or other subordinating phrase. That the reason of using this word subordinating or this phrase grammatically is to subordinate. Okay? Kumbaga, ito pong subordinating phrase na ito na sinasabi, kumbaga, nagdadagdag po ito ng bigat, nagdadagdag po ito, nagpapalakas po ito ng kaisipan, ng idea, ng kakompletuhan ng idea ng main phrase. So, yun po yung purpose po ng subordinating phrase. Kumbaga po sa example po natin is sa isang team, okay, sa isang group, kunwari meron po dong 5 persons or 5 members, meron pong leader, may members, meron pong isang leader doon, halimbawa, kumbaga itong team leader na ito, siya po yung nagte-take ng mga responsibility sa lahat. Okay? Kumbaga, siya pong team leader. Yung mga members naman, of course, ang role nila is to help the team leader as a group. Para yung isang goal ay talagang makompleto, ma-accomplish. Okay? Kumbaga, siya yung kumakatagpo sa mga needs ng team. Siya yung nangunguna, yung leader. So, yung namang bawat member nagsusupport dun sa leader. So, pag kinonekta po natin yun naman sa sentence, ganun po yung nangyayari. Meron po doon mga phrases. Kunwari, sa isang passage o sa isang sentence, may mga phrases po, Okay? Yung bawat phrase is nagpa-function together. Okay? Each phrase. May kanya-kanya pong role, bawat phrase. Okay?
Pero doon po sa isang sentence na ito ay meron tinatawag na main phrase. Para ito po yung leader, ano? Siya po yung nangunguna doon, acting like a leader in that sentence, yung main phrase. And then yung iba naman na mga phrases is what we call subordinating phrase or phrases na nakapalibot naman doon sa main phrase. Na-gets na po yung point doon. Okay. So itong mga subordinating phrases, they help support the main phrase. Kumbaga, dito makikita natin visually, okay, visually makikita po natin how yung subordinating phrase supporting the main phrase. Tawag po doon is subordination. Subordinate, yung mga nagpapakita po ng suporta, ng tulong doon sa main phrase. Yun po yung purpose ng subordinating phrase. Yun po, yung nais po nating tingnan dito sa step na ito, sa step number 4. This main phrase, nakalagay po ito sa left side ng ating part, ng ating screen o ng papel. Lalagay po natin to. So, dun sa left side. And then, ito namang mga subordinating phrases, minumove naman po natin, ini-indent, yung word na indented, nakalagay naman po yan sa bandang, sa right side, yung mga subordinating phrase. Again, yung main phrase, sa left. And then, yung subordinating phrase, minumove natin, ini-indent naman natin going to the right. Sa kanang bahagi naman po, based doon sa example na makikita po ninyo doon sa kopya po natin, sa reference, So, ganun po yung normally na ginagawa po, step number 4. Okay, so now, makikita po natin dito, alam niyo, mas maganda po yung position natin yan. I mean, nakikita po natin dito visually, okay, yung location ng main phrase, So, maaari pong ito ay nakalocate, maaaring again, yung main phrase sa kaliwa, and then yung subordinating phrase bandang kanan, in-adjust po natin, ini-indent po natin. And again, ito pong subordinating words or phrase, maaari po ito na nakalagay doon sa ibabaw ng main phrase o maaaring sa ilalim. Okay. Kumbaga, ito po ang purpose po niya, it modifies the main phrase. Maaring, kung ang location po ng main phrase ay nasa gitna, of course, yung pong mga nauna sa kanya ay nakalagay sa ibabaw, at the top, above the main phrase. Yun lamang subordinating phrase after ng main phrase, nakalagay sa baba. Example, sa step number 4, ano pong meron tayo? Yung pong sa sentence natin. Sa 1 Peter 4:8, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Okay, higit sa lahat magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. So, what we do is we label, of course, we identified the main phrase. Alin po ba yung main phrase? Of course, yung pong keep loving one another. Yun po yung main phrase. Ang dahilan po bakit na doon ang main phrase, nasa kanya po yung main verb. Keep loving one another. Keep love. Keep loving. Magmahalan kayo. Action word, right? Okay. Main thought of action. So, yun po yung ginawa. We identify the main phrase. And then, what we do is, yun nga po, nilagay po natin siya sa left side. Okay, ng part ng ating papel. Yung margin ng part. Kunwari, may margin tayo. Nilagay po natin bandang kaliwa. Nasa kaliwa po siya, And then, yung phrases. Ito pong mga phrases na to. Above all. Okay, what else? Earnestly. Then, yung since love covers a multitude of sins. So, ano po yung ginawa po natin? In-slide po natin to, nilagay po natin to sa bandang kanan. Why? To visually show, para makita po natin yung location po niya at yung lugar na ito na kung saan kumbaga, sila po yung nagmo-modify ng main phrase. Okay, ito po yung mga member. They are subordinate. Okay?
they modify another phrase. Yun nga po, yung main phrase. Kumbaga dito, sa paraan na pag binasa po natin yung punang sentence ni Peter, dun sa sentence na ito, pinapahayag niya po yung idea na sabi niya that we should be keep loving one another. Kailangan magmahalan, sa bawat isa, patuloy na magmahalan sa isa't isa. Sinasabi niya sa mga nakikinig o mga nagbabasa na kailangan nating magmahalan sa isa't isa. Yun po yung sinasabi niya doon, pero alam niyo po, hindi lamang po yun yung sinasabi niya doon sa sentence na yun o sa verse na yun. Meron pa pong iba siyang sinasabi. Okay, for example, doon sa sentence, sabi po niya, above all, keep loving one another. Higit sa lahat, yun po yung sabi niya, magmahalan kayo. So, meron po siyang binanggit na phrase na hindi lamang yung keep love one another. Sabi po niya doon sa una, above all. Kumbaga, yung words, yung phrase na to, yung above all, that improve or support the main phrase. Keep loving one another. Above all. Okay. So then, yun po yung ginawa natin. It is, above all is a phrase. Subordinating phrase po yun, So, ano po yung ginawa natin? Nilagyan po natin ng arrow, okay, from phrase above all, at nakapoint po yun, yung arrow doon sa main verb ng main phrase. Okay? So, ganun po natin pinopoint yun through an arrow. Nilalagyan po natin ng arrow. Pag tinignan po natin yung example natin, above all, the phrase above all pointed back or down to the word loving dun sa main verb. Okay? So, yun po yung gagawin po, What else? Okay, what else is this? Yun nga po, yun po yung ginawa. Pinopoint po yung main phrase, yung subordinating phrase dun sa main verb ng main phrase. And then, what else is the word earnestly. So, sinabi niya, above all, higit sa lahat. Keep loving one another. Pero, meron pa pong isang phrase po doon, yung word na earnestly. Yung sa Tagalog po yung time team. So, this also modifies the word earnestly. It's subordinate to the phrase o yung main phrase, keep love one another. Yung word na earnestly, nagsusupport po yun dun sa phrase, sa main phrase po natin. Yung earnestly is a phrase. Okay? Okay, when we say the word modify, pagka ni-review po natin ito, tinignan po at binasa natin, yung word na modifies meaning in grammar is to change somewhat the form of qualities or qualities. Alter, partially amend, to modify. So grammar, yung grammar is a set of words, phrase, or clause to stand or subordinate relation to another word, phrase, or clause. So, yun po yung purpose ng grammar. Okay, so dun sa, again, balik po tayo sa example. Yung final phrase, since love covers multitude of sins. Okay, yun po yung last phrase. Pagmahalan, sabi, since love, sapagkat pagmahalan, ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Okay, sabi niya ni Peter, sinasabi niya doon sa mga tao na nandoon, keep loving one another. Yes, totoo po yun, na love covers a multitude of sins. So grammatically, ano po yung nakita natin dito, o yung sa concept na ito, conceptually, merong relationships. Yun nga po, dun, relationship between the subordinating phrase to the main phrase. Okay? So, paano po natin ipapakita yung relationship na to is by using an arrow that are pointing from all the phrases or all three phrases back to the main phrase. Kaya makikita niyo po din sa example, meron po tayong arrow na naka-point back dun sa main phrase. Like for instance, yung above all, naka-point po yun sa pababa, loving. Yung word na earnestly, pataas naman, Then yung since love covers a multitude of sins, again,
locate po yan, nakapoint po yung arrow dun sa verb ng main phrase ng verse ng 1 Peter chapter 4 verse 8. Okay. So, ganun po yung pag-point po ng arrow. Pabalik po dun sa main phrase ng main verb ng main phrase. Okay, so ano po ang halaga po noon, makikita po natin muli yung relasyon, yung connection ng subordinating phrases to the main phrase. Okay. So, yun po yung nakita po natin. Then, next example, sa 1 Peter chapter 4 verse 9. Show hospitality to one another without grumbling. Ipakita ang mabuting pakikitungo sa isa't isa nang hindi mabigat sa loob. Okay, so again, this is a sentence. Kumbaga, maigsi po yung, short lang po yung sentence. Pero ang ginawa po natin doon, ang ginawa po is binrake po ito into phrase. How many phrases na meron? Meron po itong 3. Okay, medyo maigsi lang po ito, Pero dito makikita po natin na malinaw po yung sinasabi po niya ni Pedro, show hospitality to one another without grumbling. Okay, so si Pedro po ay nagpapahayag, nagbibigay po siya ng isang command, ng utos. Sabi niya, show hospitality. So yun po yung main phrase. Okay? And then yung subordinating phrase naman po is yung dalawa na phrases to one another and without grumbling. They are pointing back doon sa main phrase, okay, ng ating pong example. Alright, so it means na kailangan po natin, sinasabi lamang po ni Pedro sa atin, mga nagbabasa o mga nakikinig, na kailangan po natin na magpakita ng mabuting pakikitungo. Okay, paano tayo magpapakita ng mabuting pakikitungo, showing hospitality? Sabi po ng phrase, to one another. Okay, it modifies, yung phrase po na ito, minomodify po niya, this modifies the word hospitality. Okay, so another one is another phrase, to one another. Okay, to one another. Yes, same. I mean the second phrase, to one another. Para kailangan po nating tandaan na this phrase, hindi po siya pwedeng makapag-stand po sa sarili po niya. Okay, that's why kailangan po niyang i-modify yung other part ng phrase, ng sentence, para po maging kompleto po yung idea po, So, this phrase, or the phrase to one another modifies the word hospitality. That's why we have to use what? Yung pong arrow pointing back up to the word hospitality. And then, another phrase, yung pangatlo pong phrase na example po natin, without grumbling, na hindi mabigat sa loob. So, that phrase, or another phrase, na hindi po pwedeng makapag-stand po sa kanyang sarili. So, that's why, yung reason, kailangan po niya mag-modify or i-modify, okay, yung word na hospitality. Again, this phrase, without grumbling, is subordinating. Hindi po siya pwedeng mag-stand sa sarili niya, subordinating phrase. So, kailangan po niyang i-modify yung main phrase. Dahil nandun po yung main verb. Okay, para maging kompleto po yung idea, That's why using an arrow will indicate, kumbaga nagpapakita po ito visually ng connection po, ng relationship ng main phrase at ng subordinating phrase. Yun nga po, kailangan lang po nating i-adjust yung position po, yung location po ng main phrase at ng ating subordinating phrase. Okay? So another example, number 4, sentence number 4. Okay, from 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Medyo mahaba po ito. Okay, basahin ko po. As each has received a gift. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng isang kaloob, use it. Gamitin ito. To serve one another upang maglingkod sa isa't isa. As good stewards of God's varied grace, bilang mabubuting katiwala ng sari-saring biyaya ng Diyos, whoever speaks, ang sino man nagsasalita, as one who speaks oracles of God, bilang isang nagsasalita ng mga pahayag ng Diyos,
whoever serves, kung sino man naglilingkod, as one who serves by the strength of God that God supplies, bilang isang naglilingkod sa pamamagitan ng lakas na ipinagkakaloob ng Diyos, in order that in everything God may be glorified. Not upang sa lahat ng bagay siya, ang Diyos ay luwalhatiin through Jesus Christ. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, to Him all the glory, the dominion, forever and ever. Amen. Okay. So, alright. Again, by referring with that example, so yung main praise po natin doon, so dun sa binasa po natin from 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11, that the main verb is use it. Use it. Gamitin ito. Use. USE. Nasa left side po ng ating screen, ng ating pong reference. Okay, then again, galing po siya sa isang sentence at binubuo po yan ng marami pong mga phrases. So yung may verb, since ito po yung verb, yung use it nasa bandang kaliwa, and then i-adjust po natin sa bandang kanan yung pong mga subordinating phrases. Alright? So as you see, yung use it, meron pong arrow po dun sa taas, yung pong phrase, yung unang phrase po dun sa unang sentence, as each has received a gift. So this modify yung phrase na use it. Okay? As each has received a gift. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng isang kaloob. Okay, kung paano. So this phrase, alright, modifying the main phrase, use it, by using an arrow. Makikita po natin, minomodify po niya yun, Alright, then what else? To serve one another is another phrase. Yung third phrase po natin. Yung unang phrase po dyan, as each has received a gift. Pangalawa, use it. Yun po yung main phrase. To serve one another is the third phrase. Minomodify po niya yung use it. To serve one another. Use it. To serve one another. Okay. Next phrase, yung pangapat, as good stewards of God's varied grace. Okay. So, is another phrase, modifying use it. And dun po sa next phrase, whoever speaks, baka dito, ini-adjust po natin ito sa bandang kanan. Yung word na whoever speaks, minomodify po niya yung steward. Sino po yung nagsasalita? Ay di yun nga po, yung mabuting katiwala. Okay, nakita nyo po yun, yung connection po doon. And then, as one who speaks oracle of God's. Sino po ba yung nagsasalita? Sabi, yung nagsasalita ng tungkol sa mga aral, tungkol sa Diyos. And then, another phrase, whoever serves. Ang tinutukoy po niya, pinupoint out niya po doon, is yung mga katiwala. Whoever serves, doon sa mga naglilingkod. Okay, whoever serves, again, minomodify naman po ito ng subordinating phrase na as one who serves. Okay? As one who serves. Doon sa isa na naglilingkod. But then again, there is another phrase, okay? By the strength that God supplies. This phrase modifying the word serves. Dahil siya naglilingkod dahil sa lakas na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanya. Okay? Then, in order that God may be glorified, it intends to modify the verb use it in order that God may be glorified. Another phrase, in everything, mag-glorify ang Diyos through Jesus Christ. Alright. So, napakarami po ng mga subordinating phrases po na natin po doon, Pero yun nga po, those subordinating phrases are going to the right. But again, the point is, hindi lamang po yung subordinating phrase, ang minomodify niya is the main phrase, not only that. May mga subordinating phrases po na minomodify po niya the another subordinating phrase. Yun po ay makikita po natin doon, sa example. But then the thing is, yun nga po, yung mga subordinating phrase po natin, nakalink po iyon sa main phrase by drawing an arrow. Or again, maybe
the subordinating phrase is links to the another subordinating phrase. May pagkakaugnay-ugnay po. Hindi lamang yung subordinating phrase to the main phrase, pero yung subordinating phrase also modifying the another subordinating phrase. Kaya mahalaga po na maglagay po ng arrow kapag ginagamit po nating diagram analysis. Again, yun nga po example dun sa phrase, as each has received a gift, kung paano bawat isa ay tumanggap ng kaloob. So this phrase modify the word, use it. Kaya po may arrow po dun Then another phrase, to serve one another. By the way, yung pong phrase na as each has received a gift, modifying the main phrase. Yung word na use it. Then another phrase, to serve one another, upang maglingkod sa isa't isa, is a subordinating phrase. Again, it modifies the word use. Yung verb, yung main verb natin, main phrase. As good stewards of God's varied grace, bilang mabubuting katiwala ng sari-saring biyaya ng Diyos. Okay, this phrase modify the word use. Again, tinuturo pa, pointing back, link back dun po sa main phrase. And then, pag tinignan po natin pababa, in order that God may be glorified, is a phrase. Okay, that's a separate phrase. And again, this is a subordinating phrase that modifies, again, the word use. Yun po yung relasyon niya dun, Sinasabi po ni Peter sa atin, sa mga mambabasa o nakikinig, as good stewards of God's varied grace, whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by strength that God supplies. So ano po napansin natin doon? Naka-indent po lahat po yun, Okay, so whoever speaks, this phrase, whoever serves, di po niya minomodify yung main verb, but it modifies the steward. Okay, yun po yung relasyon po nun, steward. Yung word na whoever is referring to who the stewards are. Okay, that's why there is an arrow pointing back to the word steward. Whoever speaks the phrase as one who speak oracles of God, referring back to the idea of one who speaks. The one who speaks. Kung sino po yung nagsasabi. Again, as one who speaks oracles of God, yun po yung minomodify niya is whoever speaks the phrase. So, yun po yung idea. So, again, the word modifier, just to have a review, this modifier or modifying words are the words that add additional meaning to the words or describe them. Hindi po lahat ng subordinating phrase modify the main phrase. Yun po yung idea po natin doon. That sometimes it may modify another subordinating phrase. And then, by looking at by using the arrow, okay, so yung subordinating phrase natin is nakaturo po doon sa main phrase po natin, sa main verb. Okay, so kailangan po aware po tayo doon. Lalo na po kapag very complex po yung sentence at medyo may kahabaan po Kaya, pero again, makikita po natin doon yung detail ng sentence. Kaya may mga pangusap o may mga sentence po na mahaba. Meron namang maigsi lang, So depende po. Pero again, makikita po natin doon visually yung relationship po ng main phrase again doon sa subordinating phrase. And then, dun po sa idea na yung subordinating phrase, binomodify po niya yung main phrase. Hindi lamang po yon. May mga pagkakataon na itong subordinating phrase, binomodify din po niya yung another subordinating phrase. Okay. So, ganun po yung step po natin. Then, what else? Okay, pagka tinignan po natin yung example natin sa step number 4, yung word na naalala nyo po yung inference statement at yung transitional words.
Okay? So, pagka binigay po natin yung meaning po ng inference statement, ito po isang conclusion or opinion, ano, na binuo dahil sa mga nag-gather na mga facts or evidence. Yun po yung inference idea or statement, or it could be known as a conclusion mula po sa mga evidences, mga reasoning ideas, so meron pong inference. Sa other word naman is an educated guess. Now, yung word na transitional, just to give you a review, ano, is like a bridge between the parts of the writings, transitional words. Ito po yung nagdadala na, tumutulong po itong transitional words or phrase na ito to carry your thoughts forward from one sentence to another or one paragraph to another. Okay, pero ito pong inferences na ito, hindi po yun madalas na direct na nating nakikita na obserbahan dun sa passage, ano. Kaya kailangan po, again, pinag-iisipan. Okay, halimbawa po ng ating inference, ano. Ito po yung example lang. Pagka nakita ng isang tao, ano, nakita natin yung isang tao, kumain ng pagkain, bagong pagkain, tapos nakita natin yung mukha niya, nag-ibang itsura na, o kaya nagalit siya. So, maybe, ang inference po natin doon, we can infer that maaaring siya ay hindi niya nagustuhan yung pagkain. That's an example. Alright, so, to continue dun sa ating example po, ano, using example, First Peter 4:7, first sentence ng First Peter chapter 4, verse 7, using verse 7. Pansinin niyo po yung example. The end of all things is at hand. Ano pong ginawa natin doon? Yung pong subordinating phrase, pinalitan po natin ng inference statement. Okay? And then the word therefore, ano pong meron doon? Andun po yung transition word, therefore. And then yung be self-controlled and sober-minded, again, hindi po natin babaguhin yun. Yun po ay main phrase. Kasi nandun po yung main verb. For the sake of your prayers is subordinating phrase, supporting the main phrase. Na naka-point back naman po doon sa word na end. Na yung end naman po ay a link or yung nandun po yung alam niyo po yung pagkakaugnay ng dalawang phrase, ng dalawang verb, be self-controlled and sober-minded. Kaya doon po nakapoint yung arrow. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Okay. O pag-isipan po natin muli. Ngayon itong phrase natin, main phrase. Okay. Alright, so makikita po natin ito na nasa bandang kanan. Kanina nasa kaliwa sapagkat ito po ay main phrase. Tama po ba? Yun po yung normal natin ginagawa. Nakalagay po yung main phrase na merong main verb sa bandang kaliwa. Ngayon, nilagay po natin sa bandang right side ng ating part ng ating location, ng ating passage, ng ating text, ng ating diagram. Yes. But then, ang ginawa po natin, we simply indented it. In-indent po natin. Why? Because yun nga po, yung inference statement natin at yung transitional word, ang kailangan po natin i-priority ngayon. Okay? This transitional word link the paragraph the current paragraph back to the previous paragraph. Yun po yung purpose po ng transitional words. Okay, tama po So, ang purpose po natin, ginagawa po natin ito, in-adjust po natin. Okay, so nakita po natin dito, sa example, na nasa una, yung inference statement, nasa bandang left side po, Tapos, in-indent po natin yung transitional words. Then, naglagay po tayo ng arrow, Then, yung main verb po natin is naka-indent din po yun, sa bandang kanan, as well as the fourth phrase, yung for the sake of your prayers. Okay, ang purpose po natin is maipakita po natin, okay, visually, even though yung self-controlled and sober-minded is the main phrase,
doon sa sentence na ginawa po natin. But then again, it is still subordinate to the transitional word and the inference statement. Kumbaga, yung main phrase natin is tumutulong doon sa mga transitional word and inference statement. Yun po yung nais po nating ipakita po doon. Ano? Okay, doon sa main phrase, again, supporting the inference statement and yung, yun nga po, yung tinatawag po natin na transitional word. That's why naka-indent po yun. Para maipakita lang po natin yung support nung main phrase dun sa inference statement and transitional words. Kaya po naka-indent. Visually, yun po yung ipinapakita po natin. So, sinusupport po niya yun. Okay, yung dalawang binanggit po natin. So, visually, nakita po natin. And then, yung praise na for the sake of your prayers is, once again, ito po ay subordinating praise. Subordinating, supporting, is extending the support. Yun nga po, dun sa main praise, for the sake of your prayers. Basahin ko po ulit, ano? The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded. Ito po yung main praise. For the sake of your prayers. Be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Subordinating praise. Okay, then, yung pong sa main verb po natin, main phrase na may main verb, dalawa po yung verb, self-controlled and sober-minded. They are connected by the word and. Okay. So, yun po ang nais nating ipakita doon na, yun nga po, magkaugnay po yung dalawa. Yung dalawang verse na ito, yung dalawang verb na yun, ano? Okay. So, that's why nakakonect po yung arrow from the subordinating phrase going to the word and. So, yan po yung paraan sa diagramming analysis natin. Kumbaga, marami po tayong kailangang i-consider po, ano? Kung iisipin po natin, ganun po yung mga iniisip natin. Hindi po mawawala na mag-doubt po tayo na maitanong po natin sa sarili po natin, tama kaya itong ginawa ko? Tama po kaya yung paggamit ko ng main phrase, ng subordinating phrase? Tama kaya yung paggamit ko ng transitional words? So, may mga prerequisite idea po kung isipin po natin para po makompleto po natin, kumbaga, yung ingredients para sa isang diagram analysis. Sana base po sa pagkakaunawa ko po, ano? Kailangan ay maunawaan din natin yung mga transitional words. Okay? Mga inference statement, mga klase ng mga phrases. Actually, meron po talagang separate na ano po tayo dun, ano, na session regarding that. Okay, then we put the label, ano, dun sa mga binanggit po natin. Then ina-adjust po natin yung idea na yon. Let's say yung inference statement. Okay, then yung transitional words, ini-indent po natin sa kasunod na line. And then yung ating main phrase, again, ini-indent na naman po natin. And then yung subordinate phrase, ini-indent natin, na-adjust po natin. And then we put an arrow para may pakita po natin yung connectivity relationship supporting di lamang nung main phrase o nung subordinating phrase sa main phrase, pero yung main phrase to support, yun nga po, yung tinatawag po natin na inference statement at yung ating transitional statement or transitional phrase or words. Okay. So, that's the end of the step number 4.